maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Good afternoon, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, anuman po ang oras, lahat ay maganda ang bati. Mga sa inyong Mami Besirios and welcome sa atin pong programang Moms at Heart. Ang bawat isa po ay inaanyayahan na magkaroon nga ng ganitong pusong ina, regardless of gender, regardless of our positions, dahil tayo nga po ay napakaraming hamon sa ating pong mga kabataan na isa po sa makakagamot o makakabigay ng solusyon ay ang pagkakaroon po natin ng pusong ina. So welcome to our program kung saan ang isa na naman pong daan upang magkaroon ng maayos na relasyon ang ating pong tuon. None other than Season Talk. And this time, ano po ba ang huntahan natin sa ating pong mga mesa? Habang tayo po ay nasa hapagkainan, ano po ang ating usapan? Because during mealtime ay napakadami po natin pwedeng pag-usapan that will build better relationship and enhance understanding ng bawat isang miyembro ng tahanan. You are all welcome to listen over 702 DZAS AM band or di ka naman po ay you can view us over FEBC Radio TV, Facebook ng Moms at Heart or Memo ni Mom. At dahil nga po made accessible ang mga bagay na yan through our membership sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Now, Mami Besirios would like to welcome ang ating pong suki kasama lagi sa usapan patungkol sa mga season talk. Johnny, Ma'am si Johnny. Welcome, Ma'am si Johnny. I miss you last month. Mukhang nga wala tayong last month. Kasi mga katatayan naman ang ating napag-usapan. So, kumusta ang buhay ng mommy ng toddler? Naku, maraming ganap pa din po. Parang ang kabisihan ay walang patid. Just this week, meron po akong 4 hosting stints na all are personal naman din po dahil very close sa akin yung mga ipinag-host ko. A wedding yesterday, and then today, a 50th birthday. On Saturday, a baby dedication. And on Sunday naman po, 60th birthday. So, it's a joy to be part of their milestones, no, Doc? Nakakatuwa naman niya. Alam mo yung mga hosting na yan, nagiging uso yan na parang nakakariro na ba yan? Di ba? Po. I think, basta medyo lista, malakas loob, di ba? And of course, yung mga professions natin na education and guidance, parang nalilinya ka sa mga ganyan, di ba? No? Opo, talent na po natin talaga ang talking and entertaining. Correct ka dyan. And we really thank the Lord for that opportunity to talk, no? And Amen. get to influence a lot of people with our conversation. And so, yan na naman ang ating pag-uusapan for this time. Kasi ang ating tuon ay merong kinalaman sa ating season talk. Ayan. Yeah. Ano na nang itataktak natin, parang ibudbud, di ba? Ganun yun eh. Actually, when you look at the word seasoning, hindi po ito yung sobrang madami, di ba? Like, halimbawa, gumawa ka ng salad. Naku, pag nilagyan mo ng madaming asin yan, no? It's just, a pinch, di ba? Yes. Or yung ating paminta, di ba? No? So, yun po yung ating tuon, when we say that season talk, we are guarded, di ba? Kaya dahan-dahan mong kinukuha yung paminta, no? Kaya ako Yeah. natutuwa ako dun sa ginaganon yung fresh and sound, di ba? Kasi be able to Apo. control it rather than yung tinataktak na ganyan. Mm. So, our choices of words, di ba, are also Yes. considered, di ba? Kaya maganda nga, we fill our minds with pure thoughts. Yan. Yes, Kasi, exactly. yan, kung ano yung nasa isip. Okay, so,
I think you're aware of the Nutrition Month of July, Ah, di ba? opo. Yan na po talaga ang mga, kumbaga, focal points of what we rally in schools, Mhm. especially, di ba, Doc? Naalala ko nung ako ay nag-aaral pa, elementary hanggang high school, we really do give a day for it na magluluto kami, magkakaroon kami presentation, mga sabayang pagbigkas about proper nutrition and how to get a healthy lifestyle, 'di ba, Dok? Kaya masarap kasi talaga kumain, Dok. Pero dapat maingat tayo sa mga bata. They would just enjoy anything and everything, 'di ba? Na nasa table or what they can buy on the store. Pero pag tumatanda na, dun nire-reap talaga pag nagpabaya sa nutrition, 'di ba, Dok? Correct ka dyan. Ako, pagka pinagmamasdan ko yung aking youngest apo, kakain siya ng Mm. yung waffle na a plate, as Mm. big as the plate, di ba? No? Hindi saucer, yung Ah. plato talaga, no? Tapos Aha. meron pa siya, parang lumulutang sa chocolate na di ba? Kanyang Opo. paste ng waffle niya. Hindi lang yon, meron pa siyang parang whipped cream on top. Oh, yeah. Ayun, grabe, no? And take note, Mm. ang kanyang drink ay double choco. Parang ganyan. Wow, so sweet. Oh, naku. Pag tiningnan ko siya, Lola, slice it some more, slice it some more. Parang, ang bilis niya. Subo yan. Sabi ko, sige. 6 years old ka pa lang naman. Sige lang yan. Ah. 6 years old ka pa lang. Then gradually Uh-huh. dapat ano ka na, umaatras-atras Nagkokontrol na na. yan. Apo. But then, come to think of it, yung mga ganun ay mga dapat once in a while lang. Kasi Mm. we train the children's taste bud, no, when they are Yeah, young. that's right, though. Like, di ba yung baby, sometimes Mm-hmm. bibigyan siya ng milk sa bottle. Mm-hmm. And then, some have this tendency, lalagyan pa yan ng asukal. So, Opo. double sugar na yun, lactose sugar na yun sa gatas di ba? Mm-hmm. Tapos titikman niya as an adult, ay matabang. So, ikaw Mm-hmm. yan as an adult, but to the baby, wala pa Mm-hmm. silang ganon. Hindi pa yon. Yeah. And then, when we keep on doing that, so ma-establish yung taste buds ng bata na hanapin na niya yung matamis. Di ba? Yeah. Hanapin Totoo na po niya yun, yung Dok. matamis. Mm-hmm. So, it's paalala sa ating mga nanay. But of course, we're not going to talk about that. Not about the Parang- food, no, Doc? Yeah, it's not about the food kasi ang ating pagtutuunan ay seasoned talks or what kind of conversation must we take, no? Yung ano bang mga usapan sa ating pagkain. Naalala ko yon, yung parang, di ba there was a time na I think I forgot na kung kaninong advocacy to, di ba? So parang kumakain yung isang pamilya, tapos may sinabi yeah. yung tatay. Tapos umangat, lumayo, di ba, no? So parang it fits the enjoyable conversation sana, di ba? Na na-enjoy yung presence of each other, no? Okay, maganda yung ating acrostic kasi para Yeah. madaling tandaan. Plate, Opo. di ba? Di ba? Mm. Meron bang kakain na walang plate? Di ba? Kasama mo. Whether Totoo yung po. plate mo ay paper plate or yung ano nga yun, yung parang isang Babasagin. yung saging na malaki, tapos sama-sama sila dyan, di ba, no? Boodle fight. Oh, still, it's a plate, di ba, no? So, That's whatever right. it is, you need a plate. And now we're providing you a plate. A plate of suggestions, paano ang ating gagawin to attain, no? Yung sa ating season talk round the table while we're taking our meal. Okay. So, letter P is P-L-A-T-E. Yan ang spelling natin ng plate. Hindi plato, hindi Tagalog. Okay, plate. P is, ano bang maganda dyan? Anong mga dapat pag-usapan natin na tumutugma sa letter P? Ganda, Doc, no, na kapag kasama natin ang mga kapamilya natin, we get to talk about pursuits. Yan, ang mga minimithi, ang mga gustong ganapin, ayan, at mga kumbaga pine-perform ng mga kapamilya natin as of this time or probably in the future, just so that we can get an update on them. Ano yung mga pinagsisikapan? Ano yung mga pinagkakaabalahan nila?
and probably something that they would like to achieve next month, sa mga susunod na buwan, o kaya for the entire year. And that will be an avenue for meaningful conversations para makapag-encourage tayo, makapag-educate din sa kanila, makapag-gabay, di ba, do? Kaya maganda na pag-sharean po talaga yan mula sa mga magulang, hanggang sa mga anak, at kung sino pa man po yung kasama natin on the table. Kasi pursuits, of course, give us a sense of direction, mga decisions that we will have to make as well. Diyan, maganda nag-uumpukan para makapag-suggest, diba? Makapag-share ng insights, ng wisdom, experiences. Kaya that's a good Yan. point po to discuss Pursuit. during the Okay. meal. Another thing na related siguro dyan sa pursuit that starts also with P is the word plan, di ba? Kasi Yeah. excited yung mga bata, ano? So, pursuit din kasi yun mga plano, di ba? Mhm. Alam Opo. niyo mga anak, for this month, meron tayong special na lakad, di ba? May ganap tayo, di ba? Lalo na kung mga teenagers, yan ang mga tao yan, ganap, no? And you share, no, yung plano, ganon. And then, as you share the plans, parang kasi ganito yun eh. When we say talks and conversation, it is not dominated by one person or one age group. Like halimbawa, Yeah. hindi tayo, no, bilang mga adults, mag-ingat po tayo na parang question and answer lang ba? Di ba, no? O anak, anong ginagawa mo ngayon? Anak, ano Yeah. interest mo? Di ba? So, parang ikaw lahat yung probing, no? When we say conversation, and yun nga yung gusto natin ipaalam, no, dito sa ating season conversation, ay let's maintain alertness, no, doon sa pag-ano natin, pag-shift ng roles, di ba? And the way that we respond also doon sa salita ng mga bata. And alertness also, alam mo kasi minsan yung mga magkakapatid, di ba? Halimbawa, meron pa anak na 3, di ba? Tapos yung isa mo naman ay 8. And then you have another one na 12, di ba, no? Hala, anong gagawin nila kay 3? Opo. Diba, parang, hello, wala kang karot, tumahimik ka dyan, di ba? Parang ganyan. Tapos pagtatawanan nila, di ba? Yung mga ganong klaseng treatment, di ba? So, it is also important for us na we are directed. Kasi nga, kung ang gusto natin is pursuits, no? Tsaka yung mga plans natin. Keep the track on those topics. Keep the track on those topics. And any pursuit, like halimbawa, kung 3 years old lang yan, yun naman ang pursuit na ikukwento niyan. Diba? Yung mga ginagawa niya, ano ba yung binild niyang mga blocks, diba? Yung ganyan. Oo, tapos yung na-enjoy ba niya yung bago niyang laruan, diba? Yung mga ganyan. Pursuit niya yun, diba? No? Yun yung kanyang pursuit, diba? Kaya dapat po, marunong tayo talaga na mag-observe and to plan. How are we going to talk about itong mga pursuits na ito, no, ginagawa nila. And parang another reminder also, when we say pursuits, generic yan eh. Yeah. Whatever it is that you wanted to share, no, na ginagawa mo, is your own. Parang you're proud of it, di ba? It's me, no? It's a part of me that I'm doing. Kaya po, nag-post ako. Huwag po natin itong gawin na para tayong investigador. Yung parang, at hindi din yung kanyang pursuit ay dinudugtong sa progress, di ba? Parang, kita mo ka. Yan na naman ang ginagawa mo eh. Parang gano'n, di ba, no? O, tama. Yan na naman. O, paano yung ganito pa? At saka yung ganito pa, di ba? So, ayun. Yun yung sinasabi ko kanina, na yung silya ng bata lalayo, di ba? Lalayo yung commercial na yun, di ba, no? So, it's not a good way to connect. Yeah. It's one of the way to disconnect. Pag masyado kang probing, pag masyado mong ina-align or dinudugtong ang kanyang pursuits sa performance that you wanted to see. Diba? Wanted to see. Kaya hindi mo tumataas ang grades mo. Yan na naman laging ginagawa mo. Bakit hindi mo gawin to? O, yan. So, papasok na ngayon. And especially po mga teenagers, no? Those kinds of statements. Tatakip yan ang teka. Parang, ayoko yan.
Alright, ano pa? Okay, letter ano na, plato, Letter L. L. Yes. Sa L naman natin is kagaya ng dinidescribe ko, no? Ano kaya Mm. yung description ng ating conversation? Stricto ba? Oh, yeah. Alam niyo po, Siguro napakahalaga sabay. nung manner or of course the nature of how we go about the conversation. Lalo na Tone. kung magkakaibang edad po yan. Kaya we would like to make it light and lively. So, magaan lang, wag masyadong dibdiban, no? Though maganda naman po, we can go deep, pero it can be done in some other opportunities, di ba, Doc? Na pwedeng i-one-on-one yung bata. Pero during mealtime, maganda yung malaya lang ang kwentuhan. And at the same time, yung talagang engaging po, lively, 'di ba? So that everyone can interact, may chip in sila ng kwento. At walang na-isolate, walang tawag dito, parang na out of place, 'di ba po? Kasi kahit magkakaiba sila ng edad, they have something to share about it. Probably yung mga older kids can share about yung kung ano yung kinikwento ni Bunso. 'Di ba? Yung ako, ganyan din ako nung bata ako, blah blah blah. So, nagiging na tuloy, memory lane na. And the parents also get to share, oy, oo nga, nung bata ka, ganyan ka din, gaya niya, and something like that. Kaya pag ganun po, mas lang nagbabond yung family kasi we get to cherish mga historical facts and mga experiences that they find synonymous with each other. They get to share nuggets of wisdom of how to go about yung mga parallel experiences nila at different stages of their development. And at the same time, yung parents din po nakaka-connect sa kanila at nawi-weave yung conversation in such a way na they find each other's thoughts and yung sinishare nila na relevant, na helpful and significant in each other's lives. Di ba po, Doc? Yes, when you say kasi light, hindi ito yung parang mga maaaring medyo seryoso, no, yung ating topic. Pero kasi in delivery, yung ika nga paano mo siya i-deliver, no? Yeah. Parang naalala ko sa mga restaurants, mamahal pala ng bayad doon. Yung parang artist who will design the menu at saka yung plate setting ng isang restaurant. Ang mamahal pala. Meron palang ganong profession na yun ang kanyang ginagawa, how to package it, no? Halimbawa, yung mga carrots, mga ganyan, carrots, pipino, and corn. Tapos paano mo siya i-arrange, di ba, no? So, what am I trying to say related doon? Maari pong seryoso. Gaya no, minsan hindi naman masarap yung pagkain, di ba? When you go to ito mga fine dining na tinatawag na parang sitaw ng mga binuhol, di ba? Tapos saka yung talong na ini-strips niya ng maliliit na ganyan, ano? Parang napakaganda ng presentation nila. And it will entice yan. Parang, wow, gaganahan ka. So, ganun din po sa pakikipag-usap, di ba? Kung na-package natin as something light, ang dating sa ating mga anak noon ay magaan. Hindi sila parang hiniwa. Di ba? Yung tinusok kaya, di ba? No? Parang, so halimbawa, itong isang bata, especially pag magkakasama sila sa school, di ba? Parang, Kuya, di ba nakita kita kanina, nandito ka na naman sa guidance office. Sabi ganyan, di ba? Tapos, so, yun, dapat marunong po tayong sumalo for the the connections of this conversation coming from these siblings and also coming from us adults. Tapos, so, ikaw anong isasagot mo as mom at heart? Sabi ni daddy, ano na naman ginawa mo? Ba't, tinawag ka na naman sa guide? Sabi naman siya, hindi, di ba, yung gano'n, di ba, magde-defensa siya. So, mahalaga po sa usapan, especially kumakain, ay meron tayong role, no? Kaya nga po, sana itong pinag-uusapan natin, mga moms at heart, mahubog po yung ating mga pusong ina, na tayo po sa tahanan ang ilaw, di ba? Yes. Tayo din yung tender-hearted, di ba? Kaya nga iba yung pusong ina, di ba? Yung, ano nga yun, a face that only a mother can love. Parang gano'n, di ba? Yeah. So, gano'n na yung conversation. Ikaw ngayon, anong papasok mo, di ba? Would you agree na, oo nga naman, ano naman
ginawa na, di na, na-agree ka na, no? Parang yung bata na Gumatong pa. ganyan. So, make it light. Ha? Talaga? Oh, ano yun? Bakit ba? Parang ganyan. Yung tono mo, you must must guard it. Yan. And then Yeah. lively. Oh, really? Oh, what did you do there? Parang ganyan. So, parang di ba yung tono gano'n, parang wala lang, hindi ako galit, hindi kita Yeah. pinoprobe, di ba? Mhm. At when we have that lively and light tone, I mean, alam niyo po, it will encourage more conversations, Yeah. pleasant conversations. Kasi according sa research, a lot of our children, kaya sila hindi talaga nakikipag-usap. Especially, no, yung mga adolescent po, yung mga teenagers. They have this feeling na di pa nga ako nagsasalita, na judge na ako. Yeah. Very sensitive sila sa ganyan daw. Oo, yan. Mhm. Tapos yung parang they don't even look at me as growing up. Mhm. 12 na ako pero para pa rin akong 6 years old sa kanila. Parang gano'n, di ba, no? Yeah. So having light and lively ay maganda po ito kasi yung mga bata natin ay will feel more comfortable to respond. Yeah. Will also be encouraged, no? To open up. Yeah. To open up. Yan, to open. During meal time. Kaya nga po, I think maganda yung commercial na yun na ini-encourage yung sabay-sabay na pagkain. Opo. Diba? Meron po yan, di ba? Parang it's already been promulgated na meron pong isang araw sa buong taon na sabayang kainan ang lahat ng pamilya magkakasama sa isang hapag. So, here in the Philippines, we value that they're very family-oriented din talaga tayo. So, light and lively. So, wag po natin gawing sermon time ang ating meal time. Yeah, Sitahan not an time, di ba? interrogation. Oo, sitahan time, no? Ganon. And then yung discipline din, di ba? Yung disiplinahan during the meal time. Hindi po ito maganda. Okay, so with our light and lively conversations, we attain to affirm. Yes. What is it that we're going to affirm? Totoo po yan. Gaya nung mga una pa po nating episodes, no, Doc? Napaka-crucial ng affirmation, especially sa pagbibuild ng healthy relationships at mga secure attachments with our children. Kahit sa anong edad po nila. Kaya po it's very important na whenever we hear their stories, yung experiences nila, we get to affirm yung mga good things that they are able to bring out or probably realize as their insights, yung mga learnings nila from their own experiences. And even if meron po mga negative, no, parang hindi makaaya-ayang parte ng kwento nila, let's affirm that they've been honest. Let's affirm na na-appreciate natin yung transparency nila, yung humility nila to accept, no, or to admit dun sa kanilang pagkukulang, pagkakamali nila. And those things will actually deepen pa yung sense of safety nila with the parents and with the siblings as well. Kaya affirmation will be a good ingredient for meaningful and healthy conversations. Kaya maganda po talagang sa hapag habang nagkukwentuhan, no? Maging very mindful po tayo in affirming yung ating mga anak, ang ating pong asawa, sa mga bagay na ikinikwento nila sa kung ano man pong larangan o ano man pong kung negative ba o positive, may failures man po or losses silang mabanggit. Let's affirm in any way that we could encourage and empower yung ating pong kapamilya through affirmation. Let's go about that. Kasi yan po ay makakadagdag din doon sa health ng relationship and at the same time yung esteem ng ating pong mga kaanak kasama sa ating mga usapan. Yes. Affirmations can also be something that will be planned, di ba? Yung halimbawa, ikaw ay merong mga observation outside this meal time, no? Yeah. So dapat po yung ating mga memory, di ba? So halimbawa, nakita mo yung bata na gano'n, meron siyang ginagawa, meron siyang efforts, or meron kang narinig, no, na feedback about the child. So maganda po, you can pick it up, no, during the meal time, no, na parang i-connect mo dun sa iyong nakita previously, no, na kanyang naisagawa. So that maybe you have already affirmed the child, di ba? Yung kayo lang, no?
during the time na nakita mo. But the Yeah. affirmation that you will give to the child in front Mm. of the other family members and the siblings is different, 'di ba? Yeah. Parang may kakaibang dating, 'di ba? Kasi kumbaga may Mm. audience, Right, right. merong audience siya, 'di ba? And meron akong naalala lang, no, I was reading this book na ang isa nilang naging practice dun sa kanilang ano, family, sa kanilang family, ay meron silang affirmation, appreciation, and thanksgiving. Oh, wow. Na statements during mealtime. So Mm. everybody dapat magse-share ka ng anything that you wanted to affirm, Mhm. anything that you wanted to parang be thankful for, 'di ba? Mhm. Anything that you wanted to appreciate, 'di ba? O anong i-appreciate natin ngayon kay mami? Oy, naku, mas masarap ang adobo ni mami ngayon kaysa kahapon or Ah. kaysa isang linggo, 'di ba? Parang ganyan. Ah. So, yun, 'di ba, no? So, ay, ang galing, no? Si Bunso, wala siyang maraming kalat ngayon, o, 'di ba? So, I appreciate that, 'di ba? Yung gano'n. O, nag-set ng table si ate, 'di ba? So, pagka po kasi merong parang mga conversation starters na tinatawag, no? That you focus on appreciation, you focus on affirmation, and then yun nga, what is it that we wanted to be thankful for? Kasi minsan, a conversation can just be like, vine, saan-saan umiikot, kung saan napupunta, 'di ba? Mhm. So, like a plant, yung mga vines, 'di ba tine-train natin, nilalagyan natin sila ng Mm. gapangan, Okay. tinatali natin sila, 'di ba? Ako tinutusok-tusok ko sila, 'no, minsan Mhm. nakagano'n sila, gusto ko dito sila humapay, so itutusok ko 'yan, 'no, lagyan kong tali. Mm. So, Mm. same is true with our conversation, especially round the table kasi nga kumakain ka, so you need to be, enjoying your food at the same time. Yeah. Right. Yung kumbaga we get nourishment, Doc, not just from the physical food but also the relationships get to Mm, mm. engage in during those special times. Hindi siya Yes. ordinaryo lang eh. We can make it extraordinary if we will be Hmm. intentional in making meaningful conversations, 'di ba, Doc? Yes, and it also helps dun sa health ng bawat isa, no? Kasi Yeah. sabi mo nga, we just don't get nourished physically, but if Mhm. we are careful sa ating mga Mm. usapan while we are parang taking Mm. in that nourishment during our mealtime, we will also Mm. nourish our mind, 'di ba? We'll Yeah. also Mhm. nourish our heart, our emotions, 'di ba? So it's Right. something holistic. Mhm. And the best, I think, na parang outcome is we are Mhm. going to nourish our relationships, 'di ba? Yes, Kasi that's right. magkakaroon ng dugtungan, mafi-feel yung Mhm. kahalagahan ng bawat isa, at Mhm. minsan kahit hindi masarap yung pagkain, 'di ba, basta masaya. Meron akong Right. naririnig na gano'n. I think ito lang, itong last ano, yung first, Saturday of the month, yung ang feature Mhm. naman is about the young mom, na Mhm. ang saya-saya nilang kumakain na mag-iina. Kasi nga Mhm. she got pregnant at the age of 17, 'no? So 18 meron na siyang anak, I think parang 19 or 20, dalawa na yung anak niya, ta's Mhm. ang liliit, Mhm. 'di ba? Mhm. And very tight yung budget, 'no? So ang Mhm. kinakain nila, I think dinner tapos dilis, Mhm. kamatis, 'di ba, parang ganyan. Then meron Mhm. silang slices of, whatever na maliliit na fruit, ganyan. Pero they were enjoying, 'no? Kahit dilis at Mhm. kamatis yung ulam nila. No. Ang saya-saya nila, 'di ba? Ang saya-saya Mhm. nila eating. So yun po Mhm. yung mahalaga, 'no, na we learn how to manage our season talks during Yeah. our mealtime. So Mhm. kahit dilis ang ulam, kahit tuyo lamang, 'di ba? Kahit Mhm. ano pa yung nasa hapag natin, eto nga plate Mhm. ang ating binubuong acrostic na word ay Mhm. maganda. Pleasant, 'di ba, yung isip at usapan. Okay, True. so letter, T na tayo para Mhm. sa ating plate, ano naman 'to, turo, teach. Mhm. Yeah. Opo, teaching moments po talaga yung mga conversations, Doc, no? Especially na we take time sa ating Mm, pagkain. Kaya may mga makailang panahon po tayo to guide our children. hmm, Yun nga po ay opportunity to share
yung mga current status, experiences nila, kung may mga struggles po sila, may mga nahihirapan silang desisyonan. Opportunity po para sa mga magulang na makapag-guide, makapag-teach, mag-educate sa mga anak based on their wisdom, based on what they've learned from the Bible, or yung mga naranasan na din po nila. Kasi many adults would say, pabalik na kami, papunta ka pa lang. So, paano yung way, di ba, na magiging safe siya, magiging tama yung landas na nilalakaran niya? It's by hearing yung wisdom from what parents can share or teach to their children. Same as with the parents, no? Marinig nila yung mga karanasan ng mga anak nila, natuturuan din sila kung paano mag-relate, paano mag-empathize, paano din po na kumbaga lumibel sa kaunawaan ng kanilang mga anak. So, it's not just a matter of yung mga nakakatanda ang magtuturo, pero kahit mula sa mga bata, meron ding natututunan sa kanilang mga magulang, yung mga elders na kasama nila sa hapag. Kaya maganda po talagang pagkakataon ang mga kainan. Yan po yung natin isa sa mga forte ng mga Pilipino, no? Kainan, kwentuhan, kantahan, mga letter K. Masayahin talaga tayo eh. Kaya po, let's make good use of it so that we can provide as much wisdom, wise counsel sa mga kapamilya natin na kasama natin sa hapag. Another area din sa teaching is also impress to the children, yung inyong mga kinakain. Kasi a lot of our children, parang nasa shortcut na lang yung kanilang food, no? Parang whatever is easy to prepare, no? Like, halimbawa, prito, puro ganyan na lang, di ba? At prito pa ay puro processed foods, di ba? So, napakaganda po na maging bonding time sa ating mga anak, ang kusina at lutuan, di ba? Yeah. Oo, yung parang, halimbawa, ang kinakain ninyo ay wala lang, sinabawang gulay lang na may lumulutang dyan ng mga hinimay na kung anong karne ba or ihaw, pritong isda, di ba, na lumalangoy dyan sa sinabawang gulay, di ba? Pero you can pick up yung mga nauna nating pinag-usapan like affirmation. O, tinan nyo si Kuya naghiwa lahat niyang na yan, yung kalabasa na yan, si Kuya naghiwa niyan. Tapos, sabihin naman ng maliit, hinugasan ko yung kalabasa bago niya hiniwa yun. Di ba? Kasi yun naman ang role, di ba? Kasi maliit, maglaro ng tubig, di ba, no? So, yun. Tapos, si ate yung naggisa niya, no? Kasi tinuruan ko na. Anong lasa ate? Tama ba? Okay ba yung sukat mo ng pang-alat dyan, di ba? So, maganda na while having this meal na i-connect doon, alam mo, isa rin sa talaga nakakahinayang na opportunity is to use the home as a processing zone for character formation, for attitudes, no? At yung paglabas ba ng bahay, ano yung bit-bit ng anak mo? Yeah. Ano yung dala-dala ng mga bata, di ba? Kaya ang laki talaga ng mga nangyayari ngayon na mga challenges, no? Like yung ating susunod na guest I think next week, last week on the growth mindset. Yung ating second week on the growth mindset. She was sharing yung kanyang mga clients, no? Na talagang grabe, no? Hundreds ng clients niya because of that challenges sa kanilang mga mental conditions, no? Parang hindi daw ma-reconcile, no? So, may behavioral tapos merong self-concept na problema, ganyan. Naku, sa tahanan po natin, napakasimple yan sa chores. Ang galing ng anak ko magsalansa ng plato, self-concept na yun, diba? Yeah, totoo po. Di ba? Wow, ang anak ko na-shoot lahat ng mga bola niya. Di ba? Yan, yung anak mo, tama, yung toddler, di ba? Opo. Oo. Totoo po yun. Ang halaga po talaga ng mga ganong moments with them, no, Doc? Yung mga teaching opportunities that we lay hold on para ma-share ang values, mga convictions natin. At the same time, yung mga realizations, insights natin, magiging valuable din sa kanila. So, and then, part also of teaching is, of course, cleanliness, di ba? Okay, sino ngayon ang maghuhugas ng plate, sino magliligpit, di ba?
So, Uh-huh. gusto natin parte-parte, o si ate maghugas ng mga utensils, o si kuya naman Mm. yung mga plato. O bunso, ikaw ang tagalagay sa dish rack. Ayan, di ba? Mm. So, para Mm. silang assembly line dyan, di ba? Well, Opo. sabihin natin, ako na nga lang lahat gagawa niyan, sabi nung nanay. Para simple at matipid sa tubig. Wala namang Mm. matutunan ang bata. Di ba? Mm. Wala namang matutunan. Opo. Wala silang matututunan yan. And they will not be that responsible. Yan. Mm. So, PLAT, meron tayong mga pursuits. We have to guide them about light and lively conversations, and then affirm them and do our homework when we affirm our children. And then you teach them, you guide them, no? And then explore, no, yung ating tinatawag na mga challenges. Yan naman yung ating letter Yeah. E. Paano Mm. yan? Paano natin Opo. yan i-explore? Napakahalaga po niyan, Doc, no? Kasi nga po, yung mga mealtime are opportunities for conversations wherein we can learn sa kanila, no? Sa mga anak natin, especially na pag nag-school na sila, o kaya yung mga older kids natin na nagtatrabaho na, we get to know what they're going through. And it's with exploring na we're able to process it with them, especially na may mga kaakibat na emotions yan. Di ba po? May trending ngayon na movie, Doc, na magaganda ang feedback at reviews tungkol doon dahil dinidiscuss nga po yung mga nagbabagong emotions throughout the development of a child. Kaya po, tayo din, bilang mga magulang, no, we should seize every opportunity to explore experiences and emotions kapag nakakausap natin sila. Pag sa hapag, andyan na sila kompleto na, di ba? Lalo kung yan po ang naging culture natin. Yun ang itinanim nating value sa kanila, na family time talaga ang meal time. Kaya ito ay mga pagkakataong marinig natin sila, ay, ito po pinagdadaanan ko, ito yung mga struggles ko ngayon, mga challenges ko, mga decisions I need to make, problems I am handling. And with our help as parents o yung mga nakakatanda sa pamilya, can help them explore. And as we do so, somehow nagkakaroon ng mga input, insight, ng mga wise counsel natin, encouragement, affirmation. Kaya po nagkakaroon ng resolution. Natutulungan natin sila na ma-develop din yung critical thinking nila, problem-solving skills. As we are there to guide them doon sa pag-explore ng mga issues at hand nila do. Isang paraan din for our children to really be open and honest sa atin is we reward their honesty. Yeah. Kaya daw, no, sabi doon na naman sa isang nabasa ko ay, kaya maraming mga bata ang nagsisinungaling, no, or gumagawa ng mga palusot. Sabi natin, no, mga palusot, di ba? Ay kasi nga we don't reward honesty. Ano ibig sabihin nito? Yeah. Pag merong sinabi yung bata na ginawa niya, which is really something unpleasant, unacceptable, usually ang nangyayari, magagalit ka, paparusahan mo yung bata, di ba? Parang meron siyang penalty, ganito, ganon. Without parang making the child understand, no? Na-appreciate mo yung pagiging honest niya, pero anak, thank you kasi sinabi mo na meron kang nagawang ganyan sa school bago ako tawagin yung guidance ninyo. So, anak, masaya ako dyan kasi una mo sa akin sinabi. Pero anak, may consequence yan, anak Diba? So, parang ni-reward mo muna yung honesty niya bago mo sinabi na may consequence, no? Rather than, kasi a lot of adults would react, ano? Ganyan naman, so galit agad, di ba? Yung ganon. Meron na agad threat. Pag nalaman niya ng, di ba, yung minsan, gagawin pang panakot, yung kung sino, no? Na pag nalaman, ganyan, ay hindi ito magiging maganda dun sa bata. Kasi nga, you did not consider the honesty, you did not reward it. And so the child would now, parang ganyan. Ayoko na magsabi. So next time, hindi na ako magsasabi, that's being quiet, or invento ko, magsinungaling naman ako. So, hindi po nagiging maayos. So, when we say that we explore challenges during mealtime, ay hindi po para i-put down. No, kasi, akala natin bully sa labas.
may bully din naman sa tahanan, eh, at ito yung Totoo. nangyayari. So, Mm. halimbawa sabi ng isang bata, ano kanina yung si teacher ganito, so parang meron siyang ginawang something na hindi maayos, sasabihin mo, sige, ay buti nga sa'yo, parang gano'n, 'di ba, 'no, kakantsawan ng isang kapatid, ganyan, Mm. or, alam na, ad-lib ng kung ano-ano. So, Yeah. that's bullying, 'di ba, in the home. So, as Mhm. a parent, we need to know how to manage, 'di ba, yung mga Opo. ganitong bagay. Yes Not po. to the extent of taking sides, 'no, minsan kasi Mhm. we take sides na, "Ano ba kayo, ha? Ang bata niyang kapatid niyo, bakit niyo ginaganyan 'yang si bunso, ha?" Parang so Mm. hindi po naka-focus sa age, 'no. Minsan naman gano'n, Mm. "Uy, wag niyong inaapihan, only girl lang kasi ang kapatid niyong 'yan." So wala rin sa gender, 'di ba, ano? Wala rin Totoo sa po. gender, 'di ba? O kayong mga lalaki kayo pinagtulong-tulungan niyo naman yung kapatid niyong kaisa-isang babae, o 'di ba, yung gano'n, ano? Mhm. So hindi siya makakatulong, 'no? We Mm. are supposed to be there to process what happened, 'di Mhm. ba? And Yes. ito during mealtime, maganda when we say that we explore challenges during mealtime. We must Mhm. also be able to discern and Mhm. have wisdom kung Mhm. ito yung tipo ng challenge na 'pag nausap sa mealtime tapos na. Baka Mhm. nabuksan sa mealtime pero you can tell the child, "Ay talaga anak, o sige ha, sa next conversation time natin, one-on-one lang tayo, 'di ba, light and lively. Yeah. Pag-usapan natin ulit 'yan ha, Mhm. kuwento mo pa more kay nanay, 'yan. Mhm. Gusto mo sama natin si daddy." 'Di ba yung gano'n, parang joke Hmm. or parang yun nga light, 'di ba? So, Mhm. hindi dapat naman lagi na you finish the whole thing, kasi nga Yeah. challenge 'to, eh. So Mhm. as not to make the child embarrassed, 'no, na put on the spot Hmm. siya, 'di ba? To be at Mhm. question, "Oh, tigilan niyo na yung mga tanong ninyo kay ate, ha? Mhm. Mag-usap kami ni ate. Oh, 'di ba ate, 'no, mamaya mag-usap tayo. Mamaya na yun? Mm. Baka bukas kaya?" Oh, yung gano'n. 'Di ba yung mga gano'ng talks Mhm. Mhm. makes the child feel, peaceful, Yeah. comfortable, 'di ba? And Mhm. will also put in the mind of the child, "Naintindihan ako." And not being Yeah. put down and, nasi-shield ako, 'no, dun sa mga kantyaw ng Hmm. mga mga ano, hindi na classmates this time, siblings, 'di ba? Yeah, 'Yan. nape-prevent po yung shaming sa magkakapatid Oo, at or saka anyone in the ang family members. sibling rivalry din, inaano mo na Yeah. agad, na-arrest mo na Mm. siya, 'no? Kasi, Yeah. hay naku, sa ating pong mga moms at heart, sana po dito sa ating mga hinihimay-himay, 'no, na mga usapan. Kasi alam mo ba, kapag natutuhan natin itong meaningful Mhm. conversations that we connect rather than disconnect, Yeah. choices of words, we will save a lot of our problems Mhm. in the world. Yeah, totoo po Kasi yun. kaya po ang daming problema, hindi Mhm. marunong makipag-usap at meron Mhm. ding one-track mind kapagka nakikipag-usap. Mhm. And the choices of words, the tone, very, very important yan. Sabi ko nga, 'di ba, hindi nga masarap yung pagkain dun sa restaurant pero ang mahal ng bayad dun sa artist na nag-package, eh. Kaya parang pagtingin mo, wow, ang sarap, siguro nakabuhol-buhol dun sitaw, 'no, ano kayang lasa ng binuhol na sitaw, oh, 'di ba? Tapos naka-cut ups yung okra ng parang nakataas-taas na gano'n, 'no, parang akala mo ang sarap niya, Mm. 'no, pero gano'n pa rin, pakbit pa rin ang lasa niya, 'di ba? True daw. Oo, yes, oo. So, yan po ang layunin ng ating pong usapan na season conversation or season talk, and this time na-address natin ang tungkol sa usapan sa hapagkainan by the word plate. P for pursuits, L for light and lively conversations only. Letter A, let's connect the affirmations that we have observed na ginagawa ng mga anak natin. No? Ang husay mo talaga anak, gano'n, sa Mhm. may audience. And then let's also use our conversation to teach them Mhm. good manners. Parang yan ang ano ng ating matatag ngayon. Ano? Mhm. Teach them so many things, no? Realities in life. And yun nga po, yung mga ginawa nilang pagtulong sa atin during meal Mhm. preparation Mhm. and also what to do after eating. And then Mhm. letter E is exploring. Ayan.
So bago bumalik sa atin si Jenny for her final talk, ay nais muna nating idulog no, sa ating Panginoon ang lahat ng ito sa pamamagitan ng panalangin ng isang miyembro ng ating Praying Moms at Heart from Cavite, si Ma'am Mean Singwa. Ito, naku, napaka-homebody nitong nanay na to. Ito yung mga hilig, mga presentation niyang kung ano-ano at masarap siyang magluto. So, Ma'am Mean, can you close us in prayer? Lord God, thank you for this wonderful day, for the message that truly help us to understand our purpose in life. Thank you for using Mami Bessie na siya nag-lead and guide sa bawat ministry na yung pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Especially, ang pagiging isang ina. Hindi madali ang lahat, pero wala kaming magagawa kung hindi ka namin kasama. Grant us the strength to face the daily challenges with courage and wisdom, to guide our children towards life, faith, and service. We ask your blessing on each mother. Fill our hearts with laughter and joy. Surround us with love from our family and friends. Grant us health, peace, and fulfillment as we pursue our calling. Encourage us when we are weary. Inspire us when we feel overwhelmed. Thank you, O Lord. Bless us with your peace, love, and understanding, now and forever. Amen. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Mean, at sa atin pong mga ibang kasama, nanood man o nakinig, no? So I'd like to encourage you, tingnan niyo po yung ating Facebook page ng Praying Moms at Heart para magkasama-sama po tayo na hindi lamang po usapang ganito. We can meet weekly via Zoom. At ang nakakatuwa po dito ay kahit hindi po tayo nagkikita face-to-face. Pag nagkita, parang ang tagal ng magkakasama. All because nag-sharing time na, all because nakita na ang bawat isa, nakilatis at nakilala na po. At nag-pray po ng kakaibang mga panalangin. Kakaiba kasi it's a prayer that shapes our heart, that shapes our role as mothers, and that shapes also our children. Back to you, Ma'am Jenny, para sa ating panghuling hirit ng mga sasabihin. Ano ba yan? Napakaganda po nung topic natin, no, Dok? Kasi ang mealtime ay it exists every day. It exists sometimes more than 3 times a day, di ba, Dok? Kaya as parents, as a family, let's make good use of it. I-maximize po natin so that we can have opportunities to make meaningful conversations and mga deep explorations ng mga pinagdadaanan ng bawat isa. So we can provide affirmation, encouragement, and empowerment na alam natin mas makakatulong para mapabuti ang ating mga pagdedesisyon, mga pagpili sa buhay, maging po yung pananaw natin sa ating mga sarili. At syempre, more so, mas mahalaga po yung paglapit pa ng relasyon sa bawat isa. So, masayang kainan po sa ating lahat. Salamat po, Doc Bessie. Thank you so much, Ma'am Jenny. God bless us. Yes, God bless you po. Masayang usapan, masiglang puntahan, round the table. Aba, dagdag ingredient po yan para tayo ay lalong ganahan sa ating pong pagkain. At hindi lang po yun. Kapag pumaayos ang ating kaisipan, habang tayo ay kumakain, masaya tayo, chances are mas maa-absorb, madadigest ng ating katawan ang ating pong kinakain. Kasi that pleasant disposition will help us be able to do that. Yan po ang ating mga naging paksain dito nga po sa ating usapan sa Moms at Heart, ang programang humuhubog sa ating po mga pusong ina, na maari po ba namin kayo nakasama, nakinig lamang over 702 DCAS AM band o di kaya naman, baka po kayo ay nag-view and that nakita niyo po kami, ang amin pong mga looks no, over FEBC Radio TV or sa atin pong Facebook ng Moms at Heart or Memo ni Mami. All because tayo nga po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang inyong Mami Bessie Rios ay nag-iiwan po sa bawat isa ng pagbati ng isang masigla, masaya at sana po umaagos na pagpapala sa ating mga buhay. Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa.
Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Handa na ang lahat, maayos kahit sandalhin. Wala nang dapat pang isipin, ikaw talaga'y super galing. Si tatay ay namamangha sa puso mong napakadakila, napakahusay, napakatalino, napakaganda ng nanay ko. Iniisip kong ano ang ikabubuti ko. Inuuna mo ang kapakanan ng iba bago ang sarili mo. Talaga naman, Moms at Heart, Moms at Heart, punong-puno ng pag-ibig, pagkasama ka ay langit. Moms at Heart, Moms at Heart, ilaw ng tahanan, ibang klaseng magmahal. Ang aga mo namang gumising, di ang uubos ang sinaing, at sa pagtulog nahuhuli ka sa paghimbing. Dahil pinagmamasdan, dahil pinagdadasal ang